Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin si San Jeronimo, isang pari at pantas ng simbahan, kilala sa pagsasalin niya ng banal na kasulatan sa wikang Latin upang ito ay mas mabasa ng nakararami. Kanyang paalala, ang kawalang kaalaman sa banal na kasulatan ay kawalang kaalaman din kay Kristo. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya para makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rin ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap sa Panginoon at kasama si Satanas. Tinanong ito ng Panginoon, ano ang gawain mo ngayon? Napaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong uli ng Panginoon. Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ng Panginoon. Sumagot si Satanas, si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo, gayong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain. Bagkus ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik, kundi kanya sumpain. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian, huwag mo lang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ng Panginoon. Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsa, humahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa ito nakatatapos sa pagkababalita ng may dumating pang isa. Sinabi naman ito kay Job, ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas.
Umuugong pahalos ang salita nito'y may dumating na naman. Ang sabi, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa siya halos nakatatapos magsalita. May dumating pang isa at ang sabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Ang Panginoon ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang Panginoon. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan atin pong itutugon. Daing ko ay iyong dinirinig, tuwing ako ay humihibik. Tayo pong lahat. Daing ko ay iyong dinirinig, tuwing ako ay humihibik. Dinggin mo poon, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Daing ko ay iyong dinirinig, tuwing ako ay humihibik. Hahatol ka sa panig ko, sa pasya mong ibibigay. Pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko, naroong kat kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong siniyasat, nasumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Daing ko ay iyong dinirinig, tuwing ako ay humihibik. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog, sa iyo humihibik. Sa amin ay ipadama, yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Daing ko ay iyong dinirinig, tuwing ako ay humihibik. Tayo po ay tumayo at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi nila. At sinabi niya sa kanila, ang sino man tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakahirap po ng posisyon namin ngayon dahil yung ebanghelyo kahapon ay kaparehong-kapareho ng ebanghelyo ngayon.
Maliban sa ang unang bahagi ng ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa paghahalintulad ng Panginoon sa mga bata para maging dakila sa kaharian ng Diyos. At anong pinapaalala sa atin? Kahapon, sinabi ko na hindi natin dapat hadlangan yung mabuting ginagawa ng iba dahil lang hindi natin sila gusto. At magandang ipaalala na kailangan natin tingnan ng ating sarili, hindi lang, sabi ko kahapon, sa pagwawakas ng aking homily, bago ka maging abala sa pamumula ng mabuting ginagawa ng iba, tanungin mo muna ang sarili, may ginagawa ka bang mabuti? Kung wala, wag ka na lang maninira ng iba. Pero maganda rin itanong, bakit ka namumula sa iba? Bakit nga kaya tayo mahilig na namumuna at naghahanap ng mali sa ating kapwa kahit tama naman yung ginagawa nila? Marahil ito ay nanggagaling sa pagmamataas na hindi mo matanggap na mayroong mga tao na mas magaling sa iyo o gumagawa ng mas mabuti kaysa sa iyo. Halimbawa, sa ebanghelyo natin ngayon, gusto nilang pagbawalan, gustong pagbawalan nila Juan, yung isang nagpapalayas ng masamang espiritu sa ngalan ni Jesus. Alam niyo kung bakit? Ang sagot nasa ebanghelyo ni San Marcos. Nang magbalik ang mga alagad kay Jesus, nagtatanong sila, bakit po mayroong sinasanibang binatang lalaki, hindi po namin mapalis yung masamang espiritu? At yun. Kinukumpara nila yung sarili nila sa iba, yung hindi nila magawa, nagagawa ng iba. Kaya napakahalaga ng kababaang loob sa kaharian ng Diyos sa pagtataguyod nito. Kasi kailangan mong tanggapin, may mga bagay minsan na hindi mo magagawa, pero magagawa ng iba. Pero hindi porket hindi natin sila kasama o hindi mo sila gusto o hindi sila kabilang sa organisasyon mo o kahit sabihin natin hindi sila kabilang sa simbahan natin, hindi natin dapat masamain yun. Bagkus, dapat pa nga ay suportahan natin sa abot ng ating makakaya dahil ang ginagawa nilang mabuti ay para din naman sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, ano ang susi para maintindihan natin ang ating mga sarili at ang binibigay ng ating Panginoong tagubilin ngayon? Kailangan natin ng kababaang loob para matanggap sa ating sarili na may mga bagay tayong kayang gawin, oo, pero hindi natin kayang gawin ang lahat. Kaya kailangan suportahan din natin yung iba na kayang gawin kung ano yung hindi natin kayang gawin. Amen ba yon? Kaya nyo bang gawin lahat? Ganon ba kayo kagaling? Hindi naman pala. Kung hindi ganon, kung hindi mo naman pala kayang gawin lahat, hindi ka naman pala ganon kagaling, hayaan mo yung iba kung saan sila magaling. Ha? Tinamaan ka ng magaling. No? Hanggat maaari, panatilihin natin yung kababaang loob at hayaan natin yung iba na gawin kung ano yung kaya nilang gawin. Kaya binigay ni Jesus na halimbawa yung bata di ba? Yung bata, alam niya sa sarili niya na hindi naman lahat kaya niyang gawin. Ako tuwan-tuwa pagka lumalapit yung pamangkin ko sa akin, Ninong Father, open please. Kapag hindi niya mabuksan yung takip ng garapon, halimbawa, o kaya yung takip ng soft drinks. Kasi alam niyang hindi niya kaya, hayaan niyang yung iba ang gumawa para sa kanya. Ganon din tayo. Kapag malinaw sa isip mo na limitado lang ang kayang gawin mo, hindi ka mai-insecure sa iba. Hindi mo i-discredit yung mabuting ginagawa nila. Bagkus, i-appreciate mo pa at kung kaya mo, suportahan mo pa. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin si Saint Jerome. Si San Jeronimo po ang nag-translate ng Hebrew at Greek Bible sa Latina Vulgata. Ito po yung language na understandable during the time na tinranslate niya yon. Maraming nakakaintindi ng language na ito
kaya yun yung naging translation niya. At si St. Jerome ang nag-inspire sa marami pang mga Kristiyano na nagtulong-tulong para isalin ang Biblia hanggang sa ito'y mabasa na natin sa lengguwahe natin ngayon. Kaya malaki ang utang na loob natin kay San Jeronimo. Alam niya yung kaya niyang gawin at ginawa niya yun nung panahon niya. Amen? Ipagpasalamat natin sa Diyos na alam niya kung ano yung kaya niyang gawin. Pero, hindi ibig sabihin no, na naging madali para sa kanya ang lahat. No? Si San Jeronimo po ay, bagamat matalino, mainitin po ang ulo. Yun ang kapintasan niya, mainitan ang ulo niya. Pero tingnan ninyo, kung ang naging matimbang lang sa kanya ay yung kahinaan niya, sasabihin natin, dapat hindi na siya pinagtiwalaan ng simbahan kasi mainit ang ulo niya eh. Dapat hindi na lang siya pinaniwalaan, binaliwala na lang yung ginawa niya. Pero hindi. Lahat naman tayo may kapintasan eh. Tama o mali? Pero hindi tayo dapat hadlangan ng mga kapintasan, ng mga kakulangan na iyon para gawin kung ano ang dapat nating gawin. Kaya sana, kagaya ni San Jeronimo, tayo ay magkaroon ng inspirasyon na gawin kung ano ang kailangan gawin, kung ano ang dapat gawin, kung ano ang mabuting gawin. Kahit na tayo may mga kahinaan, kahit na alam natin na may mas magaling kaysa sa atin, ang importante, sa sulok na ito ng mundo at sa panahong ito, kung ano yung inata sa ating gawin ni Kristo, ginagawa natin iyon alang-alang sa kanyang kaharian. Amen. San Jeronimo, ipanalangin mo kami. Panalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo sa Ama upang maging karapat-dapat tayong maging kanyang mga anak. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway maging tunay na instrumento ng pagpapalalim ng pananampalataya ng mga bata. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa kasiguruhan ng mas mabuting kinabukasan ng lahat ng bata. Maging ligtas nawa ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang, naway magturo sa kanilang mga anak ng tamang panuntunan na dapat pahalagahan at itaguyod ang kanilang edukasyon at pagsasanay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, tulad ng mga bata, naway magkaroon ng pananalig sa Diyos Ama na nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maakay muli sa tahanan ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating mga panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Bigyan mo kami ng kaloobang tulad ng sa bata sapagkat para sa kanila ang iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasalob namin ng iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain na ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng Ama, panahon. ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Kasala sa amin at huwag mo kami dulot sa puso at yayam kami sa lahat ng Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag. At sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos ng misa, maaari pong lumapit ang mga humihiling ng pagbabasbas para sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal, gayon din kung may nais magkumpisal. Pumunta lamang sa may sacristy sa gawing kanan ng ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Siguro del Carmen, kahalayaan natin, patrón ng mga masasayan, simbahan ng Kasuhin, pagpalain mo po ang parokya, nakayan ang aming pamilya, tulungan mo kami lubos sa kapal, sa kapwa at mga kaaway, kami ay Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.